Kumusta mga bata? Itutuloy natin ang ating diskusyon tungkol sa word processing software. Ang ginagamit natin ay Microsoft Word. Ano ba ang kaibahan ng mag-type at mag-encode? Ang mag-type ay simpleng pag-type ng mga letra at numero gamit ang keyboard. Ang mag-encode naman hindi lang basta pagta-type, kumukuha ito ng impormasyon mula sa resibo, aklat, notes, at iba pa, at inilipat ito sa computer. Ngayon, gagawa tayo ng dokumento. Kapag na-open na natin ang mukha ng Microsoft Word, i-click natin ang Layout tab. Dito, makikita ang sizes ng papel. Ang letter size ay kasing laki ng short bond paper. Ang A4 na size ay kaunti ang liit kumpara sa short bond paper, at ito ang karaniwang ginagamit sa buong mundo. Sa old version ng Microsoft Word, maraming pagpipilian na sukat ng papel. Isa na dito ang legal size. Ang legal size naman ay kasing laki ng long bond paper. Dito sa bagong version ng Microsoft Word, tanging ang letter at A4 size ang pwedeng pilian. Pero kung gusto mong gumawa ng dokumento gamit ang legal na size, i-click mo itong More Paper Sizes at lumabas itong Teach Setup. Sa pagpili ng legal size, ilagay natin ang width at height nito. Ang long bond paper ay may 21.9 cm na width at 33.02 cm na height. At i-click ang OK. Halimbawa, gumawa tayo ng dokumento. Ang pipiliin nating size ay ang A4. I-click ang A4 size. Ngayon, pumunta naman tayo sa orientation. Pumili kung patayo ba or pahiga ang gusto mong itsura ng papel. Kung patayo, ito ay tinatawag na portrait. Ang pahiga ay tinatawag na landscape. I-click ang napili mo. Pagkatapos, pumunta tayo sa Home tab. Dito lang tayo mag-type. Sige mga bata, mag-type kayo ng kahit ano. Ano naman ang kaibahan ng fonts at letra? Ang letra ay salita na kadalasang ginagamit noon panahon ng typewriter. Isang disenyo lang ng letra ang meron sa typewriter. Sa computer naman, ang tawag ay fonts dahil maraming klase at disenyo ng letra na mapipili. Paano pumili ng fonts? I-click ang font menu kung saan nakalagay ang mga fonts. Piliin ang gusto mong fonts at i-click. Ngayon, piliin natin ang laki ng font dito sa font size box. Ang laki ng letra ay sinusukat sa points. 11 points para sa mga modernong itsura ng fonts, katulad ng Calibri o Cambria. 12 points naman ang pinakaraniwang gamit sa mga formal na dokumento, katulad ng salaysay, liham at report. Ang 10 points naman ay ginagamit sa mga table o masiksik na nilalaman. Kapag gusto mong palakihin o paliitin ang salita, i-highlight muna ang salita gamit ang mouse. At pumili ng bagong size sa font size box. Halimbawa, itong na-type ko na dokumento, isa itong Arial na font. At ang size ito ay 26. Ngayon, gawin ko itong Times New Roman. Ganito ang forma. Gawin ko itong Monotype Cursive. Ito ang forma. At ngayon naman, gawin ko itong Cover Block.
Ito ang forma. Ayan. At huwag kalimutang i-save ang dokumento. I-click ang Save button sa Quick Access Toolbar. Lalabas ang box. Ilagay ang title ng iyong dokumento sa itaas. Siguraduhin na nakasave ito bilang document. At i-click ang OK. Paano babaguhin ang kulay ng litra? Una, i-highlight muna ang mga salitang papalitan gamit ang mouse. At isunod naman pa-click ang font color button na nasa ribbon. Mamili ka ng kulay. Kung gusto mo pa na mas maraming kulay, click ang More Colors. At ayan, dito may dalawang pagpipilian. Ang custom at ang standard. Mamili ka ng kulay at click ang OK. Yan. At huwag kalimutang i-click ang Save. Kapag naka-on ang auto-save, automatikong nakasave ang iyong dokumento kapag i-close mo itong Microsoft Word. Yan, nakagawa na tayo ng dokumento. Mga bata, sa part 4, itutuloy ko pa ang ating pag-aaral sa Microsoft Word. Hanggang sa muli, paalam!